Magandang araw sa inyong lahat, mga ginyo naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Suring dito sa ating dulang Love and Memories. Pumunta sa bahay si Kumari Kaniko at ibinalita na nabundol ng kotse si Bidong at naging delikado ang buhay niya. Kaya nawala ang hinanakit ko sa asawa ko dahil sa masamang nangyari sa kanya. At sinamahan ako ni Maring Karing sa ospital na pinagdalhan kay Bidong at nalaman ko na 50-50 ang buhay niya. At tinakbuhan pa ng tao nakasakasa sa asawa ko. Awang-awa ko sa sinabi ni Bidong at nang makausap ko siya ay Bidong, kumusta na ang pakiramdam mo? Sana'y gumaling ka agad para makauwi ka na sa bahay. Hindi na, Suring. Nararamdaman ko na hindi na magtatagal ang buhay ko. Kaya pasensya ka na sa mga nagawa ko sa iyo. Kung nagkasala man ako, patawarin mo ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magpahinga ka muna. At huwag ka nang mag-isip na iiwanan mo na ako. Matitis bang mag-isa lang ako doon sa bahay natin. Nanghihina na ako at di na magtatagal ang buhay ko. Kaya mag-ingat ka lagi at huwag mong pabayaan ang sarili mo. Hindi, Bidong. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pagsisilbihan pa kita at patawarin mo ko. Kung hindi sana kita pinalayas, ay hindi mangyayari sa'yo ito. Kaya magpagaling ka. Mahal na mahal kita, Suring. Bago ako pumanaw, ay mahiling ako sa iyo. Ano yun, Bidong? Sige, sabihin mo. At gagawin ko agad. Ano ba nang nais mo? Ang gusto ko, halikan mo ko bago akong managutan ng hininga. Hindi, Bidong. Huwag mo akong iiwan. Sige, hahalikan kita. Tanda ng pagmamahal ko sa iyo. Bidong. Binog? Binog? Hindi! Bidong! Ayos ko! Doktor! Tulungan ninyo ang asawa ko! Doktor! Oh, Bidong! Bidong, bakit mo ako iniwan? Paano na ako? Parang di ko yata kayang mabuhay kung wala ka. Mas mabuti kung mamatay na rin ako. Mare, nakikiramay ako sa'yo. Ay, talagang ganyan lang ang buhay. Una-unahan lang yan. Saka huwag kang mag-isip ng masama. Dahil malaking kasalanan yan. Pero nag-iisa na ako dito sa bahay. Wala na si Bidong na nagmamahal sa akin. At lagi niya akong inuunawa.
kung may hindi ko nagawa sa mga sinasabi niya. Ayan mo na. Tahimik na siya. Hindi na niya mararamdaman ang sakit ng kanyang katawan at ang mga sugat niya. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa kanya. Nabigla ako na ganito ang nangyari sa asawa ko. Mare, kailangan na lakasan mo ang iyong loob. Nandito kami, Dino, para tumulong sa iyo. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Salamat at nandito ka, Mari. Napapagsabihan ko ng sakit ng aking kalooban. Dahil iniwanan na ako ni Pino na hindi man lang lumaban para sa buhay niya. Huwag mong sabihin yan, Mare. Alam mo, ang buhay natin dito sa mundong ibabaw ay may takdang panahon. Hindi natin alam kung kailan babawiin at hindi tayo pwedeng tumanggi. Basta, masakit sa akin ang nangyari nito kay Pino. Nang maisip ko na hindi mo dapat pinalayas, ay saka naman niya ako iniwan. Ano ang gagawin ko, Mare? Ano? I have loved you, needed you, but never made you stay. Loving too much. Sally, may sasabihin ako sa iyo. Sana huwag kang mabibigla. Ha? Ano yun, Dino? Sige, sabihin mo para alam ko. Maging handa ko kung putulin ni Binong ang relasyon namin. Talagang mapuputol na ang relasyon ninyo, Sally, dahil hindi nakaligtas si paring Binong sa nangyari sa kanya. Ano? Paano na ako, Dino? At ang magiging anak namin ni Binong? Hindi ko kayang buhayin ito. Alam mo naman ang trabaho ko. Well, masasabi ko lang dyan magkipag-usap ka sa asawa niya. Siguro naman tatanggapin niya yung bata. Dahil anak ni paring Binong yan Sa palagay mo, gagawin ng asawa ni Bino na mag-alaga ng hindi niya anak? Oo naman. Mabait at maunawain si Maring Soreng. Sa una, siyempre mabibigla yun. Pero maiisip din niya na yung bata buhay na alaala ng kanyang asawa. Kaya niya kayang tanggapin ang bunga ng pagtataksil ni Binong sa kanya? Di subukan mong sabihin sa kanya. O anong malay mo, baka kakakunin niya yung bata. Lalo na nag-iisa sa bahay nila ngayon. Wala nang kasama. Paanong pamumuhay ng asawa ni Binong? Wala ring trabaho, di ba? Bukid naman sila na pinagkukulan nila. Kaya alam ko na susuportahan niya kayo ng anak mo. Kung ganun, pakiusap, Tino. Tulungan mo akong makipag-usap sa asawa ni Binong. Ikaw mauna magkipag-usap. Kung ano yung desisyon ni Maring Soreng na ayaw niyang pumayag, saka kita tutulungan na ipaliwanag ang kalagayan mo. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Mare, bukas na pala ang libing ni paring Dino, Sana ay maging mahinahon ka at dapat natanggapin mo ng maluwag sa dibdib mo ang nangyari kay paring Bino. Mare, napakasakit na ganito. Naiwanan ka ng mahal mo sa buhay. At walang makakasama na anak man lang. Wala na tayong magagawa, Mare. Kundi ipaubaya mo na sa Diyos ang asawa mo.
Dahil alam ko na may magandang plano ang Diyos para sa iyo, para hindi ka maging malungkot. Sana nga, Mare, na ganyan ang mangyayari. Para hindi ko laging naaalala si Bidong, ang aming masayang nakaraan, at di ako mangungulila sa kanya. Oo naman. Lilipas din ang sakit na nararamdaman mo. Basta huwag ka lang magmukmok. Dapat may ginagawa ka palagi para hindi ka mag-isip ng kung ano-ano. Naku, nahihiyan ako sa iyo, Mare. Pagka nakaka-istorbo na ako sa iyo sa mga gawain mo sa bahay, magalit pa sa iyo si Paring Dido. Ay, hindi, Mare. Dahil sinabi niya sa akin habang nalulungkot ka daw ay samahan muna kita para may kausap ka. Salamat sa pagmamalasakit ninyo mag-asawa sa akin. Buti sa inyo at may anak kayong dalaga na sumusuporta sa inyo. Oo, Mare. Kaya lang alam mo, naaawa na rin ako sa kanya dahil hindi na nakakabili ng gamit niya para sa kanyang sarili. Sa hirap ba naman ng buhay, kaya kailangan na tumulong siya sa amin. Bidong, nandito na naman ako sa puntod mo. Sana maligaya ka na dyan at tahimik na sa iyong kinaroroonan. At nandito pa rin ako na di kita makalimutan. Tulungan mo ko para di ako masyadong malungkot. Aling Suring, nandito rin pala kayo sa puntod ni Binong. Ha? Sino ka? Ikaw ba ay kamag-anak ng aking asawa? Hindi po. Juan, ako po si Sally. Ako ang dahilan kung bakit nag-away kayo ni Binong at pinalayas ninyo. At humihingi po ako ng kapatawaran sa inyo. Ano? Sa bagay. Hindi dapat na magalit ako sa iyo. Dahil pinatawad ko na ang asawa ko sa ginawa niyang kasalanan. Kaya pinapatawad na rin kita. Salamat po, Aling Suring. Pero may isa kong problema. Sana ay matulungan ninyo ako. Ano yun? Tungkol ba saan ang problema mo? Aling Suring, ako po ay buntis. Na dapat sana'y ipaalam ko kay Binong. Pero hindi ko na po siya nakausap. Anong ibig mong sabihin? Aling Suring, buntis po ako. At si Binong po ang ama. Di ko po kayang suportahan ang magiging anak namin. Kaya kung pwede, ay tulungan ninyo ko. Dahil anak naman ito ni Binong. Ang batang nasa sinapupunan ko. Tulungan po ninyo ako. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will. O bakit Maring Sureng? Ano ba ang sasabihin mo sa akin at pinatawag mo ko rito? Alam ko na kilala mo yung babae na pinatulad ni Bino. Kaya sabihin mo sa akin ang totoo. Well, anong gusto mong malaman ngayon?
Maring Suring. Totoo ba na nabuntis ni Bidong ang babaeng yun? Ha? Alam mo na pala. Sino bang nagsabi sa'yo? May mga marites ba nagparating sa'yo? Dahil nakikita nila na pumupunta doon sa kubo? Sa inyong bukid? Hindi. Si Sally mismo ang nakipag-usap sa akin. At sinabi niya tulungan ko siya. Dahil hindi daw niya kayang buhayin ang bata. O anong sabi mo sa kanya? Tatanggapin mo ba ang bata? Ha? Na ipapanganak niya? Pakiusap, Mare. Ha? Kawawa naman siya kaya tulungan mo siya. Ang ibig mong sabihin, siya ang ama ng pinagbubuntis ni Sally. Oo, magiging kawawa yung bata kung hindi mo tatanggapin ang buhay na alaala ni Paring Pinong. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Oh, ano ang resulta ng pag-usap ninyo ng asawa ni Binong? Pumayag ba na kunin ang bata pag ipinanganak ko na? Oo, Sale. Dahil ako ang nasabi sa kanya na siya yung ama ng bata. Salamat naman. Ngayon ay nakakahinga na ako ng maluwag. Dahil hindi ko na problema ang gagastusin ko sa panganganak at sa pagpapalaki ng anak namin ni Pinong. Well, alam ko naman na hindi mo kayang buhay ng bata. Gusto mo rin na maging maganda ang buhay ng anak mo, kaya naisipan mo rin na ipaampun sa asawa ni Binong. Alam mo, may maganda rin akong naisip. Kung gusto ni Aling Suring, papasok akong katulong niya para hindi siya mahirapan na mag-alaga sa anak namin ni Pinong. Uy, tama ka. Mas mabungat niya yung gawin mo yun para maalagaan mo ang bata at nakikita mo pa. O sige, hayaan mo. At kakausapin ko ulit si Maring Suring para pumayag sa gusto mong mangyari. Salamat. Sana man, Dino, ikaw lang aasahan ko para makatulong sa akin. Ngayong wala na si Binong. Oo, dahil gusto ko rin makatulong. Dahil ako ang nagyaya kay Paring Binong para makilala ka niya. At hindi ko sukat akalain na mahuhulog ang loob niya sa'yo. Sana pagbutihin mo ang pakikisama para makuha mong tiwala ni Maring Suring dahil kaya kanyang tulungan sa pagpapalaki ng anak ninyo ni Paring Binong. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo, Aling Suring. Hindi ko kayo makakalimutan. Walang anuman, Sally. Ginampanan ko lang ang tungkulin ni Bidong para sa inyong anak. Dahil mahal ko si Bidong at alam ko na matutuwa siya kung mapalaki ko ang anak ninyo. Oo nga, sayang naman. At hindi niya nakita na ipinanganak ko siya. Tingnan ninyo, Aling Suring. Kamukhang kamukha ni Binong at ang saya-saya niya. Ang ibig sabihin ay maligaya rin ang anak niya. Ay ganun din ang ama na sana maging matino siyang bata paglaki niya. Tuturuan natin ng tamang asal sa kapwa-tao at may respeto sa mga nakakatanda. Kayo pong bahala, Aling Suring. Basta para sa ikabubuti ng bata, ay payag po ako. Dahil sasabihin ko po sa inyo, elementarya lang po ang natapos ko. Dahil sa hirap ng buhay namin
Ganun ba? Kaya gagawin ko ang lahat para sa kapakanan ng anak ninyo. Kailangan na makatapos siya ng pag-aral dahil isa siyang lalaki at magkakaroon ng pamilya sa ng panahon. Ano po bang plano ninyo? Kayo na lang mag-alaga? O may kukunin kayo mag-alaga sa kanya? Ang mabuti pa ay ikaw na lang ang kunin ko. Mas mabuti kung tunay na ina ang mag-aalaga para hindi siya maapi at maipadama mo ang tunay na pagmamahal mo sa anak mo. Siyempre, matanda na ako. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng pera para may magastos ka sa ibang pagkakailangan mo. At sa sinabi mo na sinusuportahan mo sa ibang pagkakailangan at sinabi mo na sinusuportahan mo ang ama mo na may sakit. Naku, maraming salamat po, Aling Suring. Kayo po'y hulog ng langit sa akin para matapos ang lahat ng paghihirap ko. At sa tulong ninyo, nakadarama ko ng ligaya sa buhay at maayos na pamumuhay. Isa kayong dakilang tao at handang tumulong sa mahihirap ang buhay. Maraming salamat po. Salamat po, Aling Suring. Pinatawad ko ang asawa ko. Pero lumapit sa akin ang babae. Kabit niya at nagpatulog dahil nabuntis siya ni Bino. Kaya hindi na ako nagdalang isip na tulungan siya. At nang ipinanganak ang batang lalaki, ay kabukhang-kabukha ni Bino. At siya ang buhay na alaala na iniwan ni Bino. Masaya na rin ako at nagtutulungan kami ni Sally para mapalaki ng maayos ang bata na anak ng asawa ko. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Suring. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala ni Suring. At naway, kinabulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang ipinadalang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po ninyong abangan at pakinggan ang programang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.